Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ngayon po, ang pyesa natin is makulay na koi fish. Tapos meron tayong fire rabbit. Si client kasi ay year of the fire rabbit daw siya pinanganak. Yung koi naman siguro para sa kasabihan din ng iba na lucky fish daw ang koi. Kaya yun po yung design na pinatattoo niya. Pero itong design na to, original niya pong composition. Bali sinend niya lang sa akin yung pinaka-design niya. Siya po nag-ayos niyan. Tapos yan po yung gagawin natin. Napakasarap talaga gumawa ng ganitong makukulay ni design, lalo na light skin tone si client. Kaya talagang nakaka-excite gumawa. Kaya tara, simulan natin. Bali yung setup ko ng mga ink caps, ganito lang kasimple. Gagamit lang ako ng double adhesive tape. Tapos yan, lalagay ko lang yung mga ink caps na kailangan ko. Tapos kung ilan, yun lang po, ganyan lang po yung setup ko. Hindi po kasi ako nagsisetup ng sobrang dami na ink caps kasi yung iba, hindi ko nagagamit, sayang lang, nadudumihan. Tapos yung mga natitira, nasasayang lang kasi hindi mo naman na pwedeng ibalik sa bote yun kapag ka naisalin mo na. Ito naman po yung mga size ng needle na gagamitin ko. 3RL, 7RL, 11RS para sa power line, 9 Magnum, tsaka 15 Magnum para sa mga color packing. Tapos gagamit tayo ng tongue depressor para naman po yun sa glide na gagamitin natin. Para lang po siyang popsicle stick na medyo makapal, tapos naka-cover siya para malinis talaga. So yun po yung pinangkukuha natin ng glide sa jar para maiwasan na kamayin yung mga glide na ginagamit natin. Bale, inuna ko puro power line muna, gamit natin yung 11RS. Yung 11RS po is round shader. Shader siya, pero kung gagawa ka ng power line, pwede mo siyang gamitin. Pero ang gamit nito, dahan-dahan lang, na medyo mataas ang bolts. Dapat nasa tamang baon lang din siya para maiwasan natin yung posibleng magkaroon ng blowout o yung mga pumuputok tsaka kumakalat na tinta sa loob ng balat. Dito naman sa part na to ng kaliskis ng koi, gumamit na tayo dyan 7RL na para sa mga kaliskis. Tapos kung makikita nyo yung kinukulay ko dito sa nililinyahan kong kaliskis, royal blue po yung kulay na ginamit ko dyan. Tapos mamaya yun din yung kulay na gagamitin ko para sa loob ng kaliskis na yan. Tapos be-blendingan ko lang ng light blue para maganda yung maging transition. Ito naman po red, yung kinulay ko doon sa ibang part ng kaliskis. Yun lang din po yung ikukulay ko doon. Tapos meron din po mamayang black. Dito naman sa dahon ng chrysanthemum, kinulay natin dyan dark green. Tapos yung green, yung dark green na kinulay natin, minix lang natin sa white para magkaroon lang din ng transition o blending. Ito dark red yung kinulay natin sa loob ng pinaka chrysanthemum. Tapos kukulayan natin yan ng normal na red lang. Tignan nyo kung ano yung pagkakaiba ng dark red at saka ng normal na red lang. Pwede nyo pang laro-laruin yan, pwede nyo pang blendingan ng iba pang kulay para mas mapadami natin yung mga kulay na gusto natin palabasin sa pyesa. Kaya kung mapapansin nyo, magkaiba po yung kulay niyan. Kung titignan mo kasi, yung isa dark red, yung isa normal na red lang. Ganun lang kasimple, pero kung ang kulay mo lang is nag-iisang red lang, pwede mo naman siyang gawin dark. Ang gawin mo, isawsaw mo sa red, tapos isawsaw mo sa wash. Magdadark na po yung kulay nun. Medyo didilim yung dating ng red. Pero pwede mo na siyang blendingan ng normal na red. So parang naging dalawang kulay siya. Ganun lang yung diskarte minsan pagka kulang ka sa tinta. Kung kailangan mong i-dark yung red, sausaw mo na lang sa wash. Magiging itsura nun parang maroon. Tsaka mablendingan ng normal na red mo. Kung kailangan mo naman ng light naman ang gagawin mo, ang gawin mo, ipang dark mo yung normal na red. Tapos ang gawin mo para magkaroon ka ng transition, pag-mix ka ng white at saka ng red para magkaroon naman ng pink. So, malapit pa rin yung kulay. Kumbaga, red pa rin yung pinagmulan ng kulay na yon. So, hindi nalalayo. Kasi ang red, hindi mo naman pwedeng blendingan ng ibang kulay para maging maganda yung transition. Halimbawa, red, tapos biglang papasukan mo ng green. Parang ang layo ng kulay niya. Parang madumi na siya tignan. Pwede siguro red, tapos dilaw, para magkaroon ka naman ng orange. Mas maganda talaga kapag yung ipinambe-blending mo sa isang kulay, yung malapit din na kulay sa kanya. Dito sa fire rabbit, ang mga kinulay naman natin dyan, gumamit tayo ng brown, gumamit tayo ng medium brown, golden yellow, at saka caramel, at saka dark skin tone. Yun po yung mga ginamit kong kulay dyan para mapalabas natin yung pagka
Fire Rabbit o parang Golden Rabbit yung itsura niya kasi ganun yung lumalabas mukha siyang gold. Kaya yun po yung mga kulay na nakikita ko dun sa kinokopya natin. So yun po yung ginamit ko dito sa Fire Rabbit. Gumamit din pala tayo dyan ng Sienna. Kung mapapansin nyo yung parang mamula-mula na parang brown-brown na mamula-mula. Yun po, Sienna po yung kulay na yun. Madalas ko rin pong gamitin yun pag gumagawa ako ng mga portrait. At ito na po yung finished product natin ng Koi, Fire Rabbit, tsaka Chrysanthemum na inedit mismo ni client tapos pinagawa sa atin. Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong gustong talakayin, comment lang po kayo sa baba at susubukan natin magawa ng video yan. Ako po si Nads Galarpe na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw. Peace out!